Hi guys, welcome back once again. Advice for this is kung sino magbigay ng isang basong tubig sa kanyang kapwa-tao ay magkakaroon ng ganding pala sa ating Diyos, anak na buhay na si Jesus Christ, kasi winawangis ng ating example ng ating Diyos anak na si Jesus Christ ang kanyang sarili sa kapwa-tao natin. Kumbaga, kung nakikita mo ang kapwa-tao natin, kumbaga parang nakikita mo na rin ang wangis ng ating Diyos anak na si Jesus Christ. Kung tumutulong tayo, nagbibigay tayo ng tubig, parang siya na rin po yung binibigay natin ng tubig. Kapag tumutulong tayo, dumadalaw tayo sa mga kaibigan natin na ospital, na kulong, parang siya na rin po yung dinadalaw natin. Kapag tumutulong tayo sa kapwa-tao natin, parang si Jesus na rin po yung tinutulungan natin. Sabi nga natin, Diyos anak, kung anong ginagawa mo sa kapwa-tao mo, ganun din ginagawa mo sa kanya. Pag tumutulong tayo para sa kapwa-tao, ganun din po yung ginawangis na nangyayari po. Kunyari, pag nakakatulong tayo sa kapwa-tao natin, parang si Jesus na rin po yung tinutulungan natin. Nagkakaroon ng utang ang ating Diyos anak sa atin para mabayaran yung mga ginagawa natin kabutihan dito sa ibabaw ng lupa. Magkakaroon ng parang listahan doon sa langit na lahat ng nagawa mo dito sa lupa ay nakalista po yan doon. Pagka namatay ka, so sasabihin lahat ng ating Diyos anak na si Jesus Christ, lahat ng mga nagawa mo dito sa lupa. So kapag marami kang nagawa dito sa lupa na kabutihan at hindi ka gumagawa ng masama, siyempre mapupunta ka sa kalangitan, sa paraiso. Pero kapag gumagawa ka ng masama, siyempre ihulog ka dun sa impyerno. Huwag po tayo maging mapagkunwari, yung nagawa lang tayo na kunyari ng kabutihan pero hindi in deep inside sa kalooban natin samang-sama na pala ang loob natin. Hindi po tama yun. Dapat po ang kondisyon ng pagbibigay natin ng tulong sa kapwa-tao natin. Huwag tayong humingi ng kapalit. Mas maganda yung tumutulong kaysa binibigyan ka, kasi mas marami kang good check doon sa kalangitan kay Papa Jesus Christ. Kapag gumagawa po kasi tayo ng kabutihan sa kapwa-tao natin, nagmamahalan, magtutulungan po tayo, itong bibigay, itong respetuhan po tayo dito sa ibabaw ng mundo, tsak na tsak. Lahat po yan, nakacheck po yan doon sa kalangitan. Kapag namatay ka, so doon mapupunta yung kaluluwa mo sa langit o sa paraiso. Pero kapag kasi nasamahan mo ng kagaguhan, katarantaduhan, at kasamaan, at pag-iisip hindi maganda sa kapwa-tao mo, tsak na tsak, ang bagsak mo doon sa impyerno, doon sa apoy na hindi namamatay. At kahit patay ka na, nararamdaman mo pa rin yung init ng apoy at yung mga uod na pumapasok sa katawan mo, ang sakit. Kahit patay ka na, nararamdaman mo pa rin yung sakit, kasi nga hindi ka nagbabago. Once na magbago ka at tinalikuran na lahat ng kasalanan mo at nananalig na nanampalataya ka lang sa ating Diyos anak ng si Jesus Christ, tsak ang kaligtasan ng kaluluwa natin at tayong lahat mapupunta sa kalangitan at sa paraiso na kasama silang tatlo, ang Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, ang Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at si Virgin Mama Mary. Kaya ikaw, habang maga pa, magbago ka na, habang may pagkakataon ka pa, habang pinagbibigyan pa tayo ng ating Diyos anak na buhay na magbago po tayo at tumulong, rumispeto, magmahalan, magtulungan po tayo dito sa ibabaw ng mundo, at malay natin ating mga magulang at tulungan sila. At higit sa lahat, manawala at manalig ka sa ating tatlong Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat, and God bless.